Mga kapatid, magandang araw at oras sa inyong lahat. Kagaya ng dati, ako po ang inyong maliit na lingkod, ang huling sugo dito sa huling araw na ipinadala ng ating Panginoong si Isa o Ama sa inyong harapan upang patuloy at hindi magsawa ng pagpapaalala at pagpaparating sa inyo ng lahat na pinag-uutos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Sa makatuwid ay ang buong kautusan o ang 10 utos, mga kapatid. Saan man kayo naroroon, mga kapatid, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ngayon, mga kapatid, tayo ay mayroong hati-hatian na naman na tinapay na mula sa langit ng mga langit, dahil ito mula sa ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita sa pamamagitan din ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa. Dito, mga kapatid, sa ating talata na mababasa sa Mateo 24:6-13 ay ipinaliliwanag at ipapaalala sa atin kung ano yung kanyang mga kagustuhan, yung kanyang kalooban, at gusto niyang ating malaman, kapatid. At kailangan na ito'y tandaan upang tayo ay huwag mailigaw ni numan. Yan, mga kapatid. Dahil ito nga, nangyayari itong panahon ito ngayon, ito parang nauulit lang, inuulit-ulit natin, rini-review, at ano to, may nakikialam. Sa panahon natin ngayon, dahil biruin nyo, mga kapatid, ang isang napaka-imposibleng mangyari ngayon, yung sinasabi ng mga may katungkulan sa gobyerno na kapayapaan, pagkakaisa, kapayapaan. Yan, napakalabong mangyari yan, mga kapatid, hanggat ang relihiyon ay napakarami. Ang kapayapaan, mga kapatid, nandun sa dako na kung saan may pagkakaisa. Doon mo matatagpuan ang kapayapaan, mga kapatid. Pero dito sa atin, dito sa ating bansang Pilipinas, napakahirap matagpuan ang kapayapaan. Bakit, mga kapatid? Dahil sa dami ng relihiyon, mga kapatid, iba't ibang paniniwala, iba't ibang pananaw sa buhay. Paano magkakaroon ng kapayapaan ngayon? Kahit iisang gobyerno, ay kanya-kanya namang paniniwala. Dapat kung iisa ang gobyerno, iisa ang pananampalataya, iisa ang paniniwala, mga kapatid. Dahil hindi paniniwalaan ang gobyerno, hindi paniniwala ang lubos ng isang bansa ang ating gobyerno, kung hindi rin kaisa ng pananampalataya ang sakop niya. Hindi niya kaisa. Hindi kaisa ng gobyerno yung pananampalataya ng kanyang nasasakupan. Ano ba yung pananampalataya ng gobyerno? Anong pinaniniwalaan? Ang ipinaglalaban, kapayapaan, pagkakaisa. Yun ang pinaglalaban. Pero paano mangyayari? Ikaw, kapatid, kung ikaw ay nakakaunawa ng bagay na ito, ibahagi mo kung ano yung iyong nalalaman na paraan para magkaroon at makamit ng sanlibutan ang tunay na kapayapaan, pagkakaisa at katiwasayan, mga kapatid.
Pwede bang magkaroon ng kapayapaan ang Iglesia at Katoliko? Sige ba kapatid? Pwede bang magkaroon ng kapayapaan ang lahat ng relihiyon na iba't iba? Marami tayong dapat banggitin. At alam niyo kung ilang libo ang relihiyon sa buong mundo. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Maari sila. Sila na mga iglesia, baka may kapayapaan sa kanila. Ay, paano ay yung Katoliko? Paano mo sila pagpapagsasamahin, mga kapatid? Ay, kumakain ng dugo yung isa hindi. Ay, paano kung yung handaan ay puro dugo yung handa? Paano pagkakaisa doon? Kaya napakalabo na mangyari ang pagkakaisa. Ngayon, itinuturo dito sa atin mga kapatid, dito sa ating programa kung paano matatanggap ng bawat tao ang tunay na kapayapaan at katiwasayan. Na ito ay nagmumula lamang sa bibig ng ating Panginoong si Isaw Ama. Hindi ka kung kani-kanino mga kapatid. Ito yung ating babasahin para matukyan natin kung paano magkaisa. Yung Mateo 24:6 hanggang 13. Yan, may babasahin tayo dito mga kapatid. 24 ng Mateo 6 11, 12 hanggang 13. 24 hanggang 13. Yan. Basahin na natin mga kapatid dahil ito naghahabol na naman tayo ng oras. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga magkakanuluhan ang isa't isa at magkakapuutan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito nyo mga kapatid. Ating pansinin itong ating nabanggit dun sa 11. Andun sa 11. Ayan. Matthew 24:11. Balikan natin yung 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ayan. Bulaang propeta, mga kapatid, tinutukoy natin yung bulaang propeta. Ililigaw ang marami. Ngayon, paano natin malalaman kung sino yung bulaang propeta? Ito. May babasahin tayo mga kapatid sa Mateo 24:1 hanggang 5. Yan. Ito pa rin mga kapatid, kaya lang paatras tayo. Yung binasa natin sa 6 hanggang 13 ng 24. Ngayon,
Dito naman tayo sa 24:1 hanggang 5. Yan, basahin natin. At lumabas si isa sa templo at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanya sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At sabantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si isa at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kuhan nyo mga kapatid. Andun sa 11, ating balikan na naman. Magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Yung bulaang mga bulaang propeta, yun yung magliligaw sa marami. Ngayon, paano masasabi natin na sila'y bulaan? Ito yung sabi dun sa 5. Marami ang magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. No? Marami ang paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Malinaw mga kapatid, ang magliligaw ng marami, yung magsasabi na ang pangalan ng Panginoon ay Kristo. Kuha nyo mga kapatid. Ayun yung binabanggit doon sa 11, magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ayan, pinatunayan nga niya dito sa 5 na magsisiparito sa aking pangalan ang marami, magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yung magsasabi na ang Panginoon ay Kristo, yun yung magliligaw ng marami. Sana naunawain ito mga kapatid. Yung mga nangangaral ng ating Panginoon ay Kristo, yun yung mga nagliligaw ng marami. Ayan, nabanggit na natin ito nung mga nakaraang mensahe. At ito sinasariwa lang natin ngayon mga kapatid. Ha? Siguro marami sa inyo ngayon ang baka nagagalit sa akin. Diba? Pero sinasabi sa banal na kasulatan na kung ang sino man ay nagsasabi sa kanyang sarili na nalalaman niya ang lahat. Wala pa siyang nalalaman na dapat niyang maalaman. Alam niyo na yun mga kapatid. Pero kung tinutupad mo ang utos ng ating Ama, ay yung mga yaon ay iyong alam. Ayan. Kaya ang pagsunod sa utos ng ating Ama, doon mo malalaman ang dapat mong malaman, mga kapatid. At ang dapat malaman ng tao ay yung sundin ang buong kautusan. Diba? Ang daming tumayo, bumangon ng mga bulaang propeta. Basta sinabi mo na ang Panginoon ay pangalan ay Kristo. Yan ay kasinungalingan na yan mga kapatid. Hindi na yan sinugo ng ating Ama. Dahil ang utos ng ating Ama, ang ating Panginoong si Isa, ay pinagbili na sa kanyang mga alagad. Ayun, basahin natin sa Mateo 16:13 hanggang 20. Ayan, ito yung bilin mga kapatid. Sa Mateo 16:13 hanggang 20. Hanggang 20. Basahin natin mga kapatid. Makinig kayong mabuti.
Nang dumating nga si Isa sa mga sakop ng Cesarea ni Pilipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad at sinabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. At kanyang sinabi sa kanila, datapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at kanya sinabi, mapalad ka Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong talian sa lupa, akalagan, ay kakalagan sa langit. Kung magkagayo, ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Yung bilin sa mga alagad, huwag sabihin na siya ang Kristo, mga kapatid. Kahit alam nila na ang Panginoon ay Kristo, huwag sasabihin kanino man. Yun yung bilin. Kailangan kung anong bilin, yun ang ating gagawin, mga kapatid. Ako po isang alagad ng ating Panginoong si Isa. Kaya hindi ko ipinapangaral na ang pangalan ng ating Panginoon ay Kristo dahil ako ay alagad. Dahil yun ang bilin sa alagad, mga kapatid. Kaya sinabi niya dito sa 5 ng Matthew 24, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kapag ipinangaral mo kasi ang Panginoon, ng pangalan niya ay Kristo, yan ay isang pagliligaw, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon ay meron siyang bagong pangalan na nandun ang kaligtasan, mga kapatid. Meron siyang bagong pangalan sa kanyang paghahari. Yan, naunawain yung mga kapatid. Saan nakasulat? Sasabihin nyo, tinatanong sa akin saan nakasulat na siya may bagong pangalan. Salita niya yun, mga kapatid. Andun sa Apokalipsis 3:12, mga kapatid. Meron siyang bagong pangalan. Kita nyo ating basahin. Apokalipsis 3:12. Ayan, basahin na natin kaagad. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Wow. Kita niyo, mga kapatid, kaya pala ayaw niya na ipangaral na ang pangalan niya ay Kristo dahil yung pangalang Kristo ay wala doon ang kaligtasan, mga kapatid. Mayroon siyang bagong pangalan. Pag ibig sabihin kasi ng bago ay mas higit na magtitiwala ka doon dahil bago. Diba? Ngayon, kung pamimiliin kita, kapatid, anong gusto mo? Bago, brand yung sasakyan o luma? Bago. Saan mo gustong sumakay? Sa luma o sa bago? Diba? Ako kung tatanungin mo, mga kapatid, gusto sa bago. Dahil aircon yan, maganda yung loob niyan, mabango yung loob niyan, talagang wala kang kalampag na maririnig, bago nga eh. Napakatiba niya, bago, brand new. Doon tayo sa bago. Ngayon, yung bagong pangalan niya, mga kapatid, gusto niyong malaman, inuulit ko yung sa mga taong hindi pa nakakaalam, andun yung kanyang pangalan sa Zacarias 14:9. Yan, kaliliwanag din naman natin yan. Dahil dito nga, dito natin malalaman kung sino yung bulaang propeta, mga kapatid. Kung ikaw ay hindi bulaang propeta,
Alam mo ito. Ngayon, kung bulaan kang propeta, hindi mo ito alam. Ngayon, kung hindi mo ito nalalaman, makinig ka dito para malaman mo. Zacarias 14:9, dito yung kanyang pangalan na bago, mga kapatid. Dahil siya ay kailangang maghari. At yan ay hari sa amin ngayon. Siya ang hari namin, mga kapatid. Dahil siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, mga kapatid. Ayan, basahin natin Zacarias 14:9. Ito yung kanyang bagong pangalan. Tingnan nyo. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Siya nawa. Ano sa palagay nyo, mga kapatid? Totoo ba ito? Hindi. Totoo po. Ay, nakasulat eh. Totoo ito, mga kapatid. Ang pangalan ng ating Panginoon ay isa. Gusto mo pa ng isang patunay. Ando sa Roma 5:17. Isang patunay pa, mga kapatid, ng pangalan ng ating Panginoon ay isa. Roma, hindi ako nagkakamali, Roma yun. Siya nawa. Roma 5:17. Tingnan nga natin. Saan yung Roma 5:17. Ito yung patunay ng pangalan ng ating Panginoon ay isa. 5:17. Basahin na natin. Roma 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan. Yung isang iyong kasing sumuway, yun yung si Eva. Si Eva yun, mga kapatid. Siya yung unang sumuway. Siya ay nag-iisang sumuway noon at nadamay yung kanyang asawa na si Adan. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa. Sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Yan. Siya nawa. Isa ang pangalan niya ngayon, mga kapatid. Kaya huwag nating ipahayag ng pangalan ng Panginoon natin ay Jesucristo. Inuulit ko sa inyo, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoon ngayon dito sa huling araw ay walang iba kundi si isa. Siya nawa. Ayan, tandaan nyo itong mga talatang ito, mga kapatid. Dahil ito ay iniaaral sa inyo ng tunay na propeta, mga kapatid. Dahil ang tunay na propeta ay ang sinugo ng ating Ama na propeta na kagaya ni Moises na nakasulat doon sa aklat ng mga gawa 3:22-23. Yan yung tunay na propeta, mga kapatid. Basahin natin. Gawa, ulit-ulit natin to. Dahil yan ang papel ko, mga kapatid, hindi magsasawa na magpaalala, sabihin sa lahat kung ano yung mga dapat gawin, salitain at kainin. Kita nyo, yung tunay na propeta, mga kapatid, andun sa gawa. Hindi natin matagpuan yung gawa. Ayun. Gawa 3:22-23. Yan, basahin na natin. Ito yung tunay na propeta. Pag ikaw kasi nagtuturo ng aral ng ating Ama, ang tawag sa iyo ay propeta. Ngayon, yung bulaang propeta, hindi ganito. Ngayon, yung tunay na propeta, ganito, mga kapatid. Basahin natin. Gawa 3:22-23. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Siya nawa. Ilang ulit na ito, mga kapatid, na binabanggit ko. Dahil ipinapabanggit ito sa atin ng ating Ama. Ang tunay na propeta kagaya ni Moises. Ibig sabihin,
hawak niya, ginagawa niya ang buong kautusan sa makatuwid ay ang 10 utos. Siya nawa. Yan mga kapatid, hanggang dito lang muna tayo at hanggang sa muli nating pagdadao pang puso. Yan, sa unang Sabat. Ngayon ay June 29, 2024. At muli ay tayo magkikita-kita baka pagkatapos nitong July, anong kwan yun? Anong pitsa yun? July 6 ba yun? Opo. Siya nawa. Ayun, July 6 mga kapatid, yun ay unang Sabado na naman yun. Ayun yung pinangingilin namin yan mga kapatid dahil yan yung itinakdang araw ng kapulungan mga kapatid. Ayan. Hanggang dito na lang muli tayo mga kapatid at kaya nang sinasabi ko, pangsamantala tayo hiwa-hiwalay at muli tayo magkikita-kita sa unang Sabat sa buwan ng July 6, 2024. Ika-144 na mensahe ng Ama yan sa ating lahat. At simula dyan ay tayo ay hihinto na muna lang kapag may mensahe. Dahil yan, napakarami, napakakumpleto yan at maraming inuulit-ulit. At dyan sa mensahe niyan, napakarami kayo malalaman dyan mga kapatid. At sa inyo na mga walang sawang nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, yun yung mga wala dito mga kapatid na nakikinig sa cellphone lang, Ranela Pastor Litana, si ano yan? Leslie alias Ising, asawa ni Ranela Pastor Litana. Yan, nakalimutan ko na yung iba eh. Si Angelo, de Rosario Litana, Ariber De La Rosa Litana, ayan, si Laita de los Reyes Litana, si Liam de los Reyes Litana, si hindi ko kasi ililista eh. Sa susunod, lilista ko na. Si Gimares Kakatyan, yan, lain na Pastor Litana, at lalong-lalo na kay Florida Pastor Helenman at ang kanyang pamilya. Ayan, muli mga kapatid, sa inyong lahat, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa ng ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At yan, pakinggan nyo pa mga kapatid yung patutuo dahil yan ay isang special na Ricardo sa bawat salita na ating pinag-uusapan na mula sa ating Ama. Yan, hanggang sa muli. Taas natin ang ating kanang kamay. Sabay-sabay tayong magpapatutuo. Kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. O baka adagilin, ni ko kaya, ni Lolita
Litana Spartinis. Wala, yan. Kasama pa rin natin yan mga kapatid. Ayan. Minuulit ko hanggang sa muli. Kita-kita tayo.